in the book of Acts, chapter 7, verse 10, when he cried out, Lord, do not hold this sin against them. You remember the young Stephen who was stoned to death in the book of Acts? And out of his suffering, and even in his dying moment, he even thought of the forgiveness for those people that stoned him to death. Yes, the message of crucifixion is forgiveness. Jesus practiced what he preached in the Sermon on the Mount. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. And under the most extreme circumstance, Jesus focused his love and attention on those who deserve it the least. Forgiveness is what the cross is all about. But that forgiveness is not cheap. It is very expensive because it cost Jesus Christ his very own life. Father, forgive them was not a prayer of immediate and unconditional and indiscriminate forgiveness of everyone who participated in Jesus Christ's crucifixion. But rather, it was a plea on behalf of those who would repent and trust in Jesus as their personal Lord and Savior. Forgiveness, my dearly beloved in the Lord, does not belong to those who stubbornly persist in an unbroken belief in sin, in rebellion, being unrepentant and having a hardened heart. Stop being an unbeliever and start to be a believer. Stop being sinful and disobedient and start to repent. Do not harden your heart. Jesus Christ is pleading to each one of us. Do not harden your heart and avoid self-destruction. And those who carry their hatred of our Lord Jesus Christ to the grave are not absolved from their crime by this prayer. Jesus was praying for those who would repent of their evil deed. Now, why did Jesus pray for the forgiveness of those responsible for his crucifixion? The answer is given by the clause, for they do not know what they are doing. So, if we see people, we must see them in the eyes of our Lord Jesus Christ, that they make the offense because of the sin. But ignorance of the sin does not excuse no one. But the forgiveness of sins does not come only to those who do not know what they are doing. Because more often than not, all of us know what we are doing. Right? Say amen. In God's mercy, we receive forgiveness even if we know what we are doing. Amen? So, do not make it as an excuse that you do not know what you are doing. So, crucifixion is all about forgiveness. And up to these hours on earth, Jesus preached forgiveness. Because without forgiveness, my dearly beloved in the Lord, there is no restoration and there is no reconciliation with man and God. There has to be forgiveness so that we can be reconciled with God. That's why Jesus Christ came here on earth, so that he can reconcile man with God. Because he is the only one that can reconcile us with God. And that is the Son of Man, the Lord Jesus Christ. How easy can you forgive other people? How easy can you forgive your enemies? How easy can you forgive your friends?
that offended you? How easy can you forgive your parents or your loved ones, your siblings? Is it very difficult to forgive? What did Jesus say about forgiveness? We found in Matthew chapter 16, verses 14 to 15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. My dearly beloved in the Lord, our name is called forgiven. We are called forgiven by the God of forgiveness. So we must not withhold forgiveness to other people because we are only forgiven by God. Amen? Do not forget that you are just forgiven by the God of forgiveness. And in John, 1 John 1:9, and this is one of the most popular memory verses that we know. And if we can read this all together, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us from our sins and purify us from all unrighteousness. We confess our sins to God. We confess our sins to one another. When God forgives our sins, my dearly beloved in the Lord, take note. In Jeremiah 31:34, it says, "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." I will forgive their wickedness. I will forgive their sins, and I will remember them no more. That's how our Almighty God forgives. And in Micah chapter 7, verse 19, "You will cast all our sins into the depths of the sea." When God forgives, He buried our sins into the depths of the sea, and it will resurface no more. Watch out if wife forgives. It will resurrect anytime if the husband makes something wrong. Forgive and forget. Do not be historical. Do not be hysterical. Because our God, when He forgives, He buries it into the depths of the sea. And He does not remember it anymore. He forgets as far as the east is from the west. That's how forgiveness of our God is. Because the east and the west will never meet. And once our God forgives, He does not remember your sin anymore. It does not keep record of wrong. That's how our forgiveness of our God. Forgive and forget permanently, not temporarily. So when we look at the cross behind me, we see Jesus crucified in the original setting. So when we see Jesus, we behold God's forgiveness, because Jesus represents the forgiveness of God. Our forgiveness is bought at a very high price by the life and blood of our Lord Jesus Christ, so that you can also forgive those who offended you. You cannot forgive because you are still hurting, because of your self-pride, because of your stubbornness. My dearly beloved in the Lord, just look at the cross behind me. My dearly beloved in the Lord, when our Lord Jesus Christ was pierced by the spear at His side, the blood and water poured forth, and His heart exploded.
can you imagine the great sacrifice, the pain that our Lord Jesus Christ experienced during that time? The blood and the water pour forth because the human heart exploded. And this is scientifically proven. My dearly beloved in the Lord, brothers and sisters, Jesus is telling you right now, my sons and my daughters, my heart exploded so that your heart might be healed, so that your emotions might be restored. Come to me now, Jesus is telling each one of us. Come to me now if you truly believe and receive me in your heart. Come to his cross. Come to the person that you need forgiveness from, or the one that you offended. If I may ask you to rise at this time, as we are preparing ourselves, please stand if you are able. As we are preparing to pray for our closing prayer for this point, Jesus Christ is calling you, my brothers and sisters. He is telling you, my sons, my daughters, my heart exploded so that your heart will be healed, so that your hurt will go away. My heart exploded so that your emotions will be restored. Jesus Christ is speaking to each one of you right now. Let us meditate on the message on the cross that Jesus Christ is calling each one of us at this very moment. Do not withhold your forgiveness, because forgiveness was given to us by God through his Son, Jesus Christ. We are forgiven. That's why we must forgive. We are forgiven by the God of forgiveness. My dearly beloved in the Lord, do not withhold that forgiveness. Do not harden your heart. Have that soft heart. Find that person whom you have offended, or find that person who you think has offended you and give your forgiveness to him or to her. God is speaking to you right now. Examine your heart. The message of the cross, my beloved, is forgiveness. You need to forgive men of their sins so that our Heavenly Father will forgive us. Babasahin ko po, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Misayas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ika'y may pinaparusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sabi niya, yung isang magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon isasama kita sa paraiso. Alam po ninyo, ang krus, noong unang 200,000 taon na nakakaraan, ang pagpako sa krus ay parusa ng kamatayan na sino man nagkasala sa panahon ng Grego at mga Roman Empire, mga imperialistang Romano. At libo-libo ang kanilang pinatay na kriminal. Si Alexander the Great, 2,000 ang pinatay niyang Tyrians at pinako sa krus. Ganito po ang pagparusa ang sino man nagkasala noong unang panahon. Walang pag-asa, mabuhay.
kundi kamatayan. 2,200 taon ang nakakaraan, ganito rin po pinatay ang ating Panginoong Hesukristo na walang kasalanan. At may kasama po siyang dalawang kriminal, magnanakaw, isa sa kanan, isa sa kaliwa. At ang isa sa dakong kanan, isa sa dakong kaliwa. Yung isa nasa kanan, inalis na pusta po siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw si Kristo? Ang sabi niya. Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. Mapapansin po natin, ang taong ito ay matigas ang puso. Walang kababaan ng loob, walang pagsisisi. Imagine po ninyo, nakapako na siya sa krus. Pero nandun pa rin sa kanya yung pride niya, yung katigasan ng ulo, yung katigasan ng loob, walang pagsisisi. Mga kapatid, dun sa kabilang, sa kanan po ng Panginoon natin, isang magnanakaw. Tingnan po natin yung isang kriminal. Basahin po natin yung chapter 23, verse 40 to 42 ulit. Ngunit pinagsabihan sa kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Mapapansin po natin dito, ang isang kriminal, nagsisi po siya. Inamin niya ang kanyang kasalanan at nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Pangalawa, naniwala po siya kay Kristo, sa ating Panginoon. Naniwala po siya. Nanalangin po siya. Nakikita po natin sa verse 40 hanggang 42, nanalangin po siya. At pangatlo, nagbago po siya. Nagbago sa ating Panginoon. Nagbago, nanalangin sa Panginoon at nanampalataya siya. Ang pang-apat po, naligtas po siya. Naligtas po siya. Imagine po ninyo, ang Panginoon sa sobrang sakit na dinanas, nagawa pa ho niyang iligtas yung magnanakaw na yon. Ganun kamahal tayo ng Panginoon. Kaya, sumagot si Jesus dun sa chapter 23:43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon din sa paraiso. Meron po akong i-share sa inyo, patutuo ko po. Ako po ay, nung binata, sa Pilipinas po, lagi pa akong wala sa bahay, nagre-rebelde lagi sa magulang. Ayaw ko ng patakaran ng tatay ko masyadong mahigpit. Lagi pong may takot yung dibdib ko pag umuwi ako. Lagi akong wala, umuwi lang po ako sa amin pag kukuha po ako ng damit. Minsan, tinatawag ko yung mother ko, Ma'am, ito na anak, yung damit mo. Di na ako tutuloy dun sa bahay, tinatapon na lang po niya yung damit ko. Para may pambihis po ako. Kung saan-saan po ako napunta, nung panahon na yon, binata ako dahil rebelde po ako sa magulang ko. Minsan ko, natagpuan ko yung sarili ko, natutulog ako sa lansangan. Sa kalsada. Isang beses nakatulog pa ako sa isa sa mga natulugan ko yung Luneta. Kasama ko si Jose Rizal. Malamig po, malamig. Simoy na hangin, hindi mo na kailangang ventilador o aircon. Hindi mo na rin kailangang katol kasi baliwala yung katol eh. So patuloy po yung rebellion ko po hanggang sa nakapag-asawa ko.
bago pa ako nakapag-asawa, nalulung pa ako sa drugs and alcohol po. Drugs and alcohol. Doon pa ako nalulung talaga, na nakisaluma ako sa grupo, na drugs po talaga ang number one, na naging miserable po yung buhay ko. Hanggang sa nakapag-asawa po ako, tuloy pa rin po ang aking paggamit sa droga, sa alak. Tuloy-tuloy pa yun. May asawa na ako, may anak na ako. Pag nasa trabaho ako, pag uwi ko, dati pa akong seaman. Pagbaba ko galing ng barko, tuloy pa rin po yung pag-bisyo ko. May 3 po akong anak na babae. Hanggang sa napunta pa ako sa Amerika. Nagkaroon po ako ng tuloy pa rin yung bisyo ko, alcohol, paminsan-minsan yung drugs. Kaya lang, gaano kadalas ang minsan. So, isang araw po, nagkaroon po ako ng relasyon, babae po dito sa Amerika. At lumalim po yung relasyon po namin. Ang napakabigat po, iniwanan ko po yung pamilya ko, yung 3 anak kong babae, at nagpasya ako dun sa asawa ko na iwanan ko sila. Pero salamat sa Panginoon, kinabukasan, tumawag po yung 3 anak kong babae sa Pilipinas. Maliit pa sila, 14, 13, 12, magkakasunod po. Tumawag po sila kinabukasan. Halos nakainom po ako noon, nasa drugs. Sabi nila, Papa, huwag mo kaming iwan. Mag-aaral po kami mabuti. Maawa po kayo kay Mama. Yung araw din po yung pero yung araw din po yun, hindi ko po sila na inintindi yung tawag na po yun. Kasi nga po may sa kalasingan ko. Umuwi po ako, naglalakad, nawala sa sarili, lumulutang po. Sumisigaw ako, Panginoon, anong plano mo sa akin dito? Bakit nagkaganito buhay ko dito? Tumatawag na ako sa kanya noon. Tapos kinabukasan, tumawag yung bilas ko, yung kapatid ng asawa ko. Sabi niya, Kuya, si ate gusto magpangamatay. Maawa po kayo sa mga anak ninyo. At doon po, natinag po yung puso ko. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Gulong-gulo po ako yung araw na yon. Meron po akong nakita na nakuha po dun sa tracts po dun sa isang restaurant, yung tracts ng Family Christian Church. Ito po, itong Family Christian Church. Salamat sa Panginoon, tinugon niya yung tawag ko, yung mga oras na yon. Nakuha ko yung Family Christian Church, yung tracts, tinawagan ko yung Family Christian Church. Nakausap si Pastor Pong. Sabi niya, Family Christian Church. Sabi niya, magandang umaga po. Sabi ni Pastor. Sinagot po ko siya ulit, Family Christian Church. Pinaba ko, tumawag po ulit. Kala ko kasi radio station kasi malaki po yung boss ni Pastor. Sabi ko, kasi kala ko radio station po eh. Inulit ko po,
tawag po ulit ako. Sabi ko po, Pastor, gusto ko pong pumunta po dyan. Sige, punta ka. Far away, still an old rugged cross, the emblem of suffering and pain. Ever love, ever cross, where the thee restless. Behold your son. John 19:26-27. Let us read together. Jesus said to his mother, Woman, this is your son. Then he said to the disciple, This is your mother. John 19:26-27. Imagine po ninyo kung kayo si Mary nung panahon iyon. Hindi natin kaya. Ano po? Hindi natin makakaya na makita natin yung anak natin na nakapako sa krus, sugatan. Sa totoo lang po, kapag may problema ang ating mga anak, hindi na tayo makatulog. Problema pa lang yun. Pero kung gano'n, nakikita natin na nakapako sa krus, nakabayubay, halos mamamatay na, hindi natin kaya. Now, the son of Mary is in trouble, arrested, tried, condemned, and now dying. Her heart is broken. Broken talaga. Kitang-kita natin na broken kasi napakahirap po noon. Here, Jesus is dying in agony. He sees his mother. Jesus saw his mother, the one who comforted her through all of childhood's cuts and bruises. Hindi niya matingnan din ang kanyang ina. Hindi rin ayaw din makita ni Jesus na naghihirap yung kanyang ina. Talagang nakabantay ang kanyang ina. But now as Jesus sees her at the foot of the cross, heartbroken, weeping, his heart goes out to her. Pareho silang naghihirap. Parehong-pareho. Si Jesus, bakit nalagay dito sa 7 last words yung mother niya? Napakahalaga ng part ng isang magulang, ng isang part sa pagkamatay ng ating Panginoon, Jesucristo. The disciple whom Jesus loved. Now the story unfolds further. When Jesus saw his mother there and the disciples whom he loved. Sino yung whom he loved? Sino yung disciple na yon? Si John. Tatlo yan yung gusto niya. Si Peter, si James, at si John. Pero nasaan yung iba? Wala, di ba? Si John lang nandoon, nagtatago yung iba kasi ayaw nilang makita sila So, sa bandang uli, nagkakabistuhan na talaga kung sino yung kasama talaga ng Panginoong Jesucristo. Pero lagi pong may pag-asa sa bandang huli, di ba? May pag-asa. Lagi nating sinasabi may pag-asa. Sabi dito, Jesus is the only one who records Mary's presence at the cross. Who is this disciple whom he loved? This disciple whom Jesus loved, John, one of the 3 disciples closest to him, is the only one male disciple who is at the foot of the cross.
as Jesus is dying. The others are too afraid to be so closely identified with the man condemned by the Romans, as well as by the leaders of their own people. So nagtago talaga. Si John ang pinakamamahal niya. At meron pong kaugnayan kung bakit si John ang nandoon at kasama si Mary. Sabi niya, "Woman, he is your son." He said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciples, "He is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Sabi ni Jesus dito, in-address niya yung mother niya, not as mother, but as a woman. Translated appropriately as dear woman by the NIV. We might sense a coldness in the term used in our culture, but in Jesus' culture, it was perfectly proper for a woman to address this way. Yung dear woman, napakalaking halaga pala yun eh. Yung dear, merong dear woman. Sinabi niya yon at ginawa pa niya na hinabili ni Jesus yung kanyang ina sa kanyang disciple. Kaya sinabi rito na, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Hinabili ni Jesus ang kanyang ina kay John dahil si John ang nanatili at nakita niyang reliable leader, not liable. So, nakita natin dito yung kahalagahan din ng church, ng pamilya ng Panginoon. Nakita dito na inari niyang pamilya niya si John, pinauwi niya ni John ang kanyang ina sa kanya, inabili niya sa isang leader niya. So, napakahalaga ng pagtitiwala ni Jesus sa kanyang disciple. Ito na po. What are we as Jesus' disciples to learn from this Lord from the cross? Number 1, love for our family. Love for our family. Sabi sa Ephesians 6:1-3, let us read together. "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise." Okay? So, pinakita dito yung pagmamahal sa pamilya. Bakit sinabi dito ang obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Kung ang talaga po ang Bible is the manual of our life, kasunod na po doon yung pagmamahal sa magulang. Hindi pwedeng magkahiwalay yun. Hindi maaari na hindi mo i-honor ang iyong magulang. Hindi mo malalagay sa Bible yung verse na ito kung hindi ito magkatugma. So no matter what, kung mayroon tayong misunderstanding or disapproval of decisions we make, sometimes they can hurt us. I can remember my parents' disapproval of me. Meron akong mga plano noon. I have my plans before when I was young and now still young. Okay lang po ipagbigyan. Okay. And the pain I felt from that rejection, ayaw ang payagan. So, but I must love my parents. They know best. Mothers knows best. Parents knows best. Kasi pinagdaanan nila ang lahat ng pupunta natin. Sila nakakaalam. Una ang Panginoon, pangalawa ang magulang. So, if you are claiming that the Bible is the source of our life, the manual, di ba? Pinag-aaralan natin ito. The manual of our life is the Bible. Then, you have to obey our parents. We must love them, respect them. But whether they understand or even approve of us, whether we can even trust them at this point in our lives, we are told, honor your father and mother in Exodus 20:12. Christ-powered love can heal the hurts from our families. We must love our parents. So young people, children, all of us, obey our mothers, obey them faithfully. For when you love your mother, God is rejoicing because it is a command. For when you lose your mother, you've lost the best of all.
So, hug your mom hanggang buhay. Anditong lahat ang ating mga magulang. Number 2, responsibility for our family. Let us read together 1 Timothy 5:8. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Bakit nasama rito yung provide, yung responsibility? We are responsible for the family. Jesus was clear that his disciples must put commitment to him above family relationship. Our obedience to Christ must become primary, and obedience to parents must become secondary. How do we reconcile our primary commitment to Jesus with responsibility for our families? Sometimes with great difficulty, kahit na mahirap, gawin natin talaga na mabuhay tayo, laging meron tayong responsibilidad para sa pamilya natin. Mapagsasabay natin paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa pamilya. Huwag po natin pababayaan yung dalawa. Kailangan balance. So, dito po, pinakita ni Jesus dito, here at the end of his life, we see Jesus, the tender love of a son for his mother. A mother who had sometimes misunderstood him. As he dies, he settles his earthly obligation as best as he can. Sabi niya, "Dear woman, here is your son, here is your mother." As Mary's firstborn, Jesus is legally responsible for her welfare. Jesus entrusts his mother to John. Si John po ang pinagbilinan niya para mag-provide ng pangailangan kay Mary. Inintindi niya ang pangailangan. So tayo po, bilang mga anak, meron din tayong responsibility sa ating mga magulang. Nakikita ba natin kung sila'y nahihirapan? Huwag naman po tayong pusong bato. Pag nakita natin sila'y nangangailangan, tulungan natin. Pagka sila'y naghihirap, tulungan financially kung meron kayong trabaho. Then, kung kailangan nating alagaan sa kanilang pagtanda, alagaan natin. Sabi nga ni Rick Warren, dito sa church natin, marami tayong mga magulang. A church is a family. Ang isang iglesia, isang pamilya. Marami tayong mga magulang dito. Hindi lang yung mga magulang natin na nandito, kundi yung, alam po ba ninyo, yung mga cell group leaders natin, mga parents din natin sila, yung mother and father natin, yung nag-aalaga ng spiritual growth natin, mga cell group leaders, mga pastor, mga leaders natin dito. Sila yung pamilya natin. Sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Noong ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, makikita mo ang isang kahabag-habag na tanawin. Duguan, sugatan, ang katawan at nakalantad sa init ng araw na tinitingnan ng maraming tao. Nararanasan niya ang oras-oras na pananakit ng kanyang katawan. Kapaguran sa kanyang mga baraso, pamumulikat ng kanyang kalamnan, at panghirot sa kanyang sugat sa likod. At nagsisimula rin ang isa pang matinding paghihirap, ang matinding pananakit ng kanyang dibdib. Sino po naranasan dito sumakit ang dibdib sa sama ng loob sa kanyang asawa? Taas ang mga. Maraming bigo. Nagkapistuhan. Nakita niya, hindi kayo makahinga. Diba? Eto po yun. Ha? Yung matinding pananakit ng kanyang dibdib dahil sa nagsisimulang ipitin ng likido ang kanyang puso. Nakakaramdam na rin siya ng matinding pagkauhaw at namamalayan din niya ang pang-aabuso, tingnan nyo to, at pangungutya ng mga dumaraan sa krus.
habang nakapako siya, yung mga taong nagdaraan, sinasabi sa kanya, sinasabi mong anak ka ng Diyos. Bakit di ka bumaba dyan? Ligtas mo ang sarili mo. Brother Bel, dito nga, sandali. Brother Bel. Nadali na naman. Dumi pa ka lang dyan. Kumarap ka sa kanila. Okay. Saan dipan-dipan? Meron bang dipan? Para kang lilipad dyan, brother. Habang ganyan, tapos maraming tao nakapako. Nakapako yan, di ba? Tapos habang nakapako yan, dumudugo ang katawan, kayo naman, nagtatawa. Tatagal ka, Brother Ben, dyan hanggang matapos yung ating 7 last word. Tatagal ka ba? Hanggang sa matapos na ito, diyan ka na. Brother Ben, thank you. Salamat. Ibig sabihin, ganyan ang naranasan ng ating Panginoon. Nasa ganito siyang kalagayan nang isigaw niya, sinambit niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit pinabayaan? Ang mga salitang ito po ay nagbibigay ng palatandaan, ng kasukdulan, yung kalaliman na mga pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus para sa mga makasalanan sa sanlibutan. Ang kanyang sigaw sa wikang Aramaiko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay nagpapatotoo na naranasan niya ang pagkahiwalay ng Diyos. Bilang kapalit, tandaan nyo to, bilang kapalit ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan natin lahat. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang may kasalanan. Kasalanan ka si Jesus. May kasalanan ka si Jesus? Wala. Tayo ang makasalanan. Tayo ang makasalanan. Pero dahil sa kasalanan natin, napakatindi ng naranasan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ano-ano ang mga naranasan niya? Tayo ba matitiis ba natin yung mga anak natin? Kapag Grace, pag may kailangan yung anak mo, matitiis mo siya? Hindi. Walang magulang na nakatiis sa kanyang anak. Tanda po natin yan. Wala. Pero maraming anak nakatiis sa kanyang magulang. Ito ang matindi. Number 5. Sabayan niyo ako rito. Number 5. Namatay siyang pinabayaan upang hindi tayo mapabayaan. Pinabayaan si Jesus para tayo ay huwag mapabayaan. Diyos ko, bakit mo ako pinayaan? Masidhi ang panaghuy ko upang ako'y tulungan. Ngunit hindi dumarating ang saklolong hinihintay. Awit 22:1. Mga kapatid, pinabayaan si Kristo. Alam po ba ninyo nung araw, marami naman pwedeng gawing bitay eh. Alam po ba ninyo na ang krus ang pinakamatinding kamatayan? Unti-unti kang mamamatay. At yung krus na yon, habang puno ng dugo ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na siya tinignan talaga ng Diyos Ama. Pinabayaan siya para huwag kang pabayaan. Ganun kakamahal ng Panginoon. Binigkas na Jesus sa krus ang nakapangingilagot na taghoy na ito nang alisin sa Kanya ang mapangalaga, mapag-ingat na presensya ng Kanyang Ama. Si Jesus ay pinabayaan ng Diyos dahil siya ang nagdusa, kahalili ng makasalanan na naging sumpa alang-alang sa atin. Alam po ba ninyo na tayo ang may sumpa dapat? Sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit, sumpa ng lahat ng bagay. Pero lahat ng sumpang ito'y kinuha ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para maligtas ka lang, maligtas ako, maligtas tayong lahat.
Alam niyo, palakpakan naman natin ang Panginoon. Hindi tayo makababayan talaga. Salamat sa Panginoon. Kaya minsan, pag sinabi natin, tinubos tayo sa malaking halaga. Ang sabi dito, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa parang isang sinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil. Tayo po yun sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa atin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Isipin mo, magdamag kang nakapako. Ilang oras kang nakapako. Iniwanan ka pa ng Ama. Iniwanan siya para tayo ay maligtas. Eh kayo nga, nakaupo diyan, nakikinig lang kayo, pero nakakatulog kayo. Eh ang Panginoon nakapako. Tiniis niya. Maligtas ka lang. Dalangin ko, itong gabi ito, magtitiis tayo sapagkat iniligtas tayo ng ating Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan si Jesus para maligtas tayo lahat. Palakpakan natin lahat. Kailangan po natin, kapag tayo may pagsubok, hindi po natutulog ang Diyos. Kailanman, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Nawawala ng pag-asa ang isip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang bubuo sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Kaya ba na ikaw ay maghintay, na himukin at piliin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at mag-iwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang bubuo sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. The fifth word is I thirst. Dali lang, hold on. Kakauhaw. I'm thirsty.
Anyone else thirsty? Okay, so the verse says in John 19:25. After this, when Jesus knew that everything was now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he said, I am thirsty. A jar full of sour wine was sitting there. So they fixed a sponge full of sour wine on a hyssop and held it up to his mouth. Have you guys ever been thirsty? Yes. Okay, maybe you were working out, you were doing Zumba, you were doing, you were eating a donut and you feel dry, or what? Imagine you go to a buffet, but there's no drinks at all. That food's not gonna be good. Imagine, eating pandesal without coffee. Walang pantulak, right? That's hard. It's hard. It's hard. The body can survive, without food, right? For a couple of days. But without water, you won't last long. That is how important our thirst is. We all have that thirst. Okay, so I am thirsty. Have you heard Jesus say that before? Okay, in a couple chapters back, remember he goes through a journey through Samaria, and he was tired. He sat down by the well, and he saw a woman. Okay, and then he asked the woman, "Will you give me a drink?" Right? And then he talks to her, and the woman was like, "Yeah, sure, I'll give you a drink." But then God wasn't talking about water, was he? He was talking about living water, right? So same thing, when Jesus said, I am thirsty, he was speaking in metaphors, right? But the people at that time at the cross didn't get it. What did they do? They got a little sponge and then put a sour wine. That's you're already thirsty and you give him a sour wine. But the thing is though, God wasn't talking about physical thirst. It was a spiritual thirst. The thing is though, at that cross, what Pastor Pong said, God forsook Jesus. Jesus was forsaken. At that moment, Jesus became the burnt offering. Burnt. He was feeling the wrath from God. Can you imagine giving wrath to your kids? Giving wrath to your loved ones? How much it pains them, but how much more will it pain you, right? Imagine, something precious that you own, that you break it. How much more it hurts you, right? So when Jesus said, I am thirsty, how much did God hurt? But you know what? God placed all the wrath. Jesus was the Lamb of God. He was the burnt offering for us. Okay? So, at that point at the cross, Jesus said, I am thirsty. He was thirsty for us. He was thirsting so that we no longer will thirst, Because sin has separated God from people, Jesus took all the sin and was separated to the Father. And that's why, again, he was thirsty. That, as Christ experienced separation from God the Father, it was the very first time and the only time he was separated from his Father. He did that for you and for me. He did that so we won't feel the thirst anymore. Each one of us, we all have a thirst in life. Agree? I don't know what your thirst is, but we are all thirsty, okay? Something about every human heart, there's something we long for, something we long for, okay? Sometimes we try to fill our lives with people, relationships, family, friends. We try to fill our lives with material things, right? Shopping, Easter, spring, sale, I don't know. Okay, we try to, quench our thirst sometimes with drugs or alcohol or parties. But you know what? The cycle continues and you keep wanting more and more. And that's the thing. We have a thirst that only Jesus can satisfy. When I was little, my mom always throws a big party.
like when I was 7, I remember we had this party at McDonald's, and I don't know, here we don't have that. Like Jollibee, they have mascots and stuff. And then when I was 18, my mom threw another party. It was a surprise party at downtown Disney at Rainforest Cafe. And then when I was 25, my mom threw another party, KBBQ, and it was a surprise, but I knew because I saw her giving invitation at church. Don't give invitation at church if you want it to be secret. It's not gonna be secret. Okay, just a tip. All right. And now I'm turning 30 next year, And the thing is though, Tita Charisse. I don't look like Tita. Okay. So, but it keeps getting bigger, and if we feel like we have to satisfy our lives. At age 19, I feel like, oh man, I feel like, I can satisfy my life with a relationship. At age 24, man, I could satisfy my life with a job. At 26, I want a career, not just a job, a career. And my age now, it's like, maybe what else can satisfy my life? You know what? The real thirst, the only one thing that can satisfy our lives is Jesus. I learned that the hard way. Amen. When I graduated nursing school, I couldn't find a job for 2 years, and it was one of my lowest point in my life. But by God's grace, He humbled me and showed me that because of Him, it's Him that I need. It's not things that He provided, So I learned that, Lord, you know how the story of Job, when everything was taken away from him? Imagine your life. What if everything was taken away from you? Would you still have that joy in your heart? If your job was taken, your house, your cars, your family, your health, would you still have the joy in your heart? Yes or no? No. Well, you need to fill our lives with Jesus. Only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your life. There is a law called double jeopardy, right? Which states that the same crime cannot be tried twice, right? So, because God already put His wrath on Jesus, for us, there's no more condemnation. We don't have to feel guilty. We have to ask forgiveness, of course, and accept that Jesus Christ died for us, but we don't have to feel guilty. And only in that moment, when we accept Jesus Christ, our thirst can be filled. Again, Jesus thirsts so that we don't have to. Jesus thirsts so that we can enjoy God's promises. Jesus thirsts so that one day we can be in heaven. Jesus thirsts so that one day we can meet Him. Let's all stand up and pray. I want you to everyone close their eyes and ask yourself, how much do you long for Jesus? Is He your priority? Is He the one that will satisfy your life? And let's pray. Heavenly Father, we know, God, that only You can satisfy our lives, Lord. Lord, take everything away from us and we still have this joy in our lives because You fill it, Lord God. Fill our lives from the inside out, from the every corners, Father. We surrender our lives to You, Lord. Lord, this thirst that we have, fill it, Father. You died for us. You thirsted for us so that we can be with the Father. Lord, everything in this world will fade away. But Your love, Lord, the peace, the joy that You give us, the eternal life You give us is forever. So, Lord, we accept You, Father, Your love, so that today we will no longer be thirsty. Today we can be fulfilled. The next day and forever until, Lord. Ang ika-6 na wika ng ating Panginoon ay makukuha sa John 19:30.
Ito po. When Jesus had received the wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and handed over the Spirit. Ano pa po ba ang salitang sasabi niyo na katumbas ng "it is finished"? Tapos na, di ba po? Kompleto na, naganap na. Mission accomplished. Okay? At sa Griego, tetelestai. Ano pa? That's it na. Ayun. Maganda hong pakinggan pagka nadinig niyo itong salita na to. Parang kung kayo ay lahat tayo dito may kotse pag nasira at pinagawa nyo at tumawag na yung gumagawa, sasabihin sa inyo, tapos na po, ayos na. Di ba ho, masarap pakinggan na okay na yung kotse nyo, hindi na kayo kakaba-kaba pag nagdadrive dahil naayos na. At yung mga iba naman dito na nabayaran nyo na yung kotse. Di ba? Ang sarap din ng pakiramdam. Pati lalo na sa bahay, pagbayad ng bahay, pwede na namang umutang ulit. Hindi, wag. Pagbayad na, wag nyo nang baka mawala pa tuluyan. So, yung salitang ginamit ng ating Panginoon na to na "it is finished", ito po ay salitang may kasamang tagumpay na sinabi niya sa ating Diyos Ama na tapos na po, Panginoon, ang pinagagawa niyo sa akin dito sa lupa. Ngayon na po, ituon natin ang ating mga sarili kung ano yung pinagawa ng ating Panginoon, ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. Bakit po ba pinadala niya ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa? Una sa lahat, dahil sa pag-ibig ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, pinadala ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay mahango muli sa kasalanan, sa pagkawalay natin sa Diyos Ama, para manumbalik po ulit ang ating relasyon sa ating Diyos Ama. Kaya po, pinadala niya ang bugtong niyang anak sa lupa upang gawin ang kalooban ng ating Diyos Ama. At ang isa pa ay upang matupad po ang mga hula, mga prophecies na ginawa nung unang papanahunan nila Moses. Kaya po lahat po ng hula sa Isaiah, yung binasa ni Pastor sa Psalms, yun po ay naganap sa New Testament lahat. Ang pagitan po ay tira 400 or so years bago naganap po yung mga hula, mga prophecies na ginawa nung sa Old Testament. Ito po ay nangyari sapagkat ito po nagpapatunay ng ating Diyos Ama ang pinakamakapangyarihan sa lahat. He is the most powerful and the greatest and the Almighty. Kasi po alam niya lahat ang nangyayari dito sa atin, sa ating mundo. Alam na niya po ang nangyayari sa atin. Sabi nga sa Biblia, ultimo bilang ng ating mga buhok ay alam niya, bawat isa sa atin. Hindi lang ho isa. Lahat tayo alam niya ang bilang ng buhok natin. Kaya po, yan po kaya po pinadala ng Diyos Ama ang anak sa lupa upang gawin ang kanyang kalooban. At ito po ang maganda sa lahat na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos, 100% God and 100% human. Pero po kinalimutan niya yung pagka-Diyos niya at sinunod niya ang kalooban ng ating Diyos Ama. Although hindi niya dapat gawin, para sa atin po, ginawa niya po ito para manumbalik po ang relasyon natin sa Diyos Ama. Kaya ganun pong masunurin ang ating
Panginoong Hesus. Buhat nung bumaba siya dito sa lupa, wala po siyang hindi sinunod sa inutos ng kanyang Ama na nasa langit. Hanggang sa huling sandali sa krus ng Kalbaryo, ay sinunod niya po ang lahat ng utos ng ating Panginoon. At ito po ay magandang halimbawa para sa bawat isa sa atin na yun po ang huwaran natin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ginawa niya dito sa lupa, yan po ang ating susundin na dapat nating gawin sa ating buhay. At ang isa pa ho ay para matupad nga po yung mga laws of the prophets, yung law of God. Dahil hindi ba po sa sa Old Testament, binigay niya po ang Ten Commandments kay Moses. Pero sa New Testament po, nung nahandito na po ang ating Panginoon, binago niya po ito sa 2 utos lang po. Ano po ito? Matatagpuan po natin ito sa Matthew 22:37-39 na sinasabi dito, ibigin natin ng ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At yung pangalawa po ay ibigin natin ang ating kapwa na gaya ating sarili. Andyan po sa English, basahin po natin. He said to him, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest and most important commandment. The second is like it, love your neighbor as yourself. Dito po sa 2 utos na to ay napapaloob na po yung 10 commandments. Yung kalahati, yung nasa unang utos, tapos yung lahat po nung sumusunod ay yung pangalawa. Kasi po, lahat, kung tutuusin po, akala nyo, huwag kang papatay. Hindi ba po, pag inibig mo yung kapwa mo, hindi mo papatayin yung kapwa mo. Kaya po, dito po napapaloob lahat ng 10 commandments. Kaya, ito po ang pinatunayan ng ating Panginoon nung nahandito po siya sa lupa, na ginawa niya po, pinakita niya sa kanyang mga disipulo at saka sa lahat ng tao na kung paano tayo susunod sa ating Diyos Ama, na kamukha niya, sumunod siya sa ating Diyos Ama. Kahit na po dumating ang panahon na nung nanalangin siya sa Garden of Gethsemane, na halos yung pawis niya ay dugo na po ang lumalabas kasi po nahihirapan po yung katawan niyang physical na human. Ang dalangin niya po sana wag na ho ito mangyari, pero ang kalooban niyo ang aking susundin. Yung pa rin po, sumunod pa rin siya ang ating Panginoon. At dahil yun po ang kalooban ng Panginoon, kaya dapat mangyari yun. Kung hindi na mangyayari yun, hindi tayo mahahango sa ating pagkakasala. Kaya po, ito po ay gusto kong bigyan natin ng diin ang importansya na kung lahat ho ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan ko at kasalanan nating lahat ay inako po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at tinapos na po niya sa krus. Wala na po tayong dapat gawin kundi manalig tayo sa Kanya at tanggapin natin siya sa ating puso. At sundin ang Kanyang salita at tayo po ay mahahango sa pagkakasala at hindi na po tayo mapaparusahan ng habang buhay. Ito po ang pinaka-importanting ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, nung pagkasinabi niya na it is finished, parang isang athlete na natapos na sa finish line, na iba ho, may victory kasamang tagumpay ang pagsigaw niya ng it is finished. Hindi ho ibig sabihin natapos na yung namatay na siya, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang it is finished, yung pinagagawa ng ating Diyos Ama ay tinapos na ng ating Panginoon at siya ay nagtagumpay na. Nawala na po ang tabing
Dati po, nung sa Old Testament, pagka gusto nyong humingi ng tawad sa kasalanan, dadaan pa po sa high priest, mag-aalay kayo. Tapos, pupunta po dun sa loob. Siya lang po ang pwede pumasok, hindi po pwedeng makapasok ang kahit sino doon. Minsan po, yung mga high priest po, kaya may tali sila sa paa, pag hindi sila malinis, mamamatay sila doon. Pero tinanggal na po yung tabing na yon nung namatay ang ating Panginoon sa krus. Mababasa niyo po sa Biblia na nung kumidlat nung namatay siya, nahati po yung tabing na yon. Magmula sa taas pababa. Ibig sabihin galing po sa langit ang gumawa nun. Hindi ho galing sa lupa pataas ang paghahati ng kortina. Galing po sa taas pababa ang pagkahati. Nawala na po ang tabing ng kasalanan mula sa tao at sa Diyos. Pwede na po tayong dumiretso sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, ang ating iglesia po ay merong prosesong ginagawa na yung pong encounter, retreat with God, napakaganda po para po tayo ay mabago ang ating buhay, lalo tayong lumago sa ating buhay Kristiyano at sa ating buhay pamilya natin ay mababago kung kayo po, ini-encourage ko kayo, meron po tayong fourth cycle sa May 10 and 11 at may pre-encounter po sa April 27. Kung hindi pa po kayo nakaka-attend dito, ini-encourage ko kayo para lalo nating maunawaan ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, malalaan po natin dito at ito po ay mababago ang ating mga buhay. Hindi ho sapat na tayo ay magsisimba lang dito sa linggo-linggo. Kailangan po meron tayong gagawin, magbasa ng Biblia upang malaan natin ang sinasabi ng Diyos sa atin para ating gawin. Hindi po basta uupo lang tayo sa simbahan at tuwing linggo. Kailangan po meron tayong ginagawa para mabago po ang buhay natin. Hindi po ito, sabi nga, proseso ito ang pagbabaguhan ng buhay. So, yun nga po, ine-encourage ko kayo kung hindi pa kayo sumasama or hindi pa nakaka-attend ng encounter, meron po tayong nalalapit na encounter sa May 10 and 11. At gusto ko po, pag-isipan natin itong ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus na tinapos na po at binayaran na niya, paid in full. Nakita niyo yung mga fina-flash dito. Paid in full para pong yung ang sinabi ko, nakabayad na kayo sa bahay, magaang ang pakiramdam, wala na kayo niintindi. Ganon din po lalo na ang buhay na walang hanggan. Ito po, pero ang ginawa ng Panginoon, binayaran niya po ng buhay niya at ito po ay pinagkakaloob niya ng libre sa kahit sinong tatanggap sa Kanya. Kaya po, ito po ay isang regalo na galing sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang dalangin ko po ay sana lahat tayo dito ay tinanggap na natin ng ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At kung hindi pa po, mamaya po, pag nagsalita si Pastor, ay may pagkakataon po tayong gawin ito. Maraming salamat po at purihin ng Diyos. Tayo kaya yung isa sa lumilibak sa Kanya, nagtatawa, o isa tayo sa tumanggap sa ating Panginoon? Alam niyo yung 7 wika na ito, lahat ito may ibig sabihin. Yung sinabi ng ating pastor kanina, Father, forgive them, for they do not know what they do. Patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Wika ng pagpapatawad. Kung hindi ka pa nakapagpapatawad, kung ang Panginoong Hesukristo ay nagpatawad, lalo na tayong magpatawad. Sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na ako at pinatatawad din kita. Ano? Kahit na wala kang kasalanan, pinatatawad kita.
Ha? At pinatatawa din kita kahit natutulog ka. Yung pangalawa, truly I say to you today, you will be with me in paradise. Ngayon din, sabi, Panginoong Yesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Si Brother Bong kanina, alam nyo, kung gaano kasama yung dalawang salarin na yon, kahit gaano ang kalaki ang kasalanan mo, handang magpatawad ang Panginoon sa ating lahat. Kaya kang patawarin ng Panginoon tayo. Di ba? Isipin mo yan, namatay ang Panginoong Jesucristo, talagang dumanak ng dugo, nasaktan siya para sa kapatawaran po natin. Kaya sabi ni Brother Bong, yung patotoo niya kanina, sa mapakaraming kasalanan, pero pinatawad ng Panginoon. At ngayon, binago ng ating Panginoon. At ikaw po, pwede rin baguhin ng Diyos. Sabi nung pangatlong wika, Jesus said to his mother, "Woman, this is your son." Then he said to the disciple, "This is your mother." Wika ng pagmamahal. Yung patuloy na pagmamahal sa ating mga magulang. Yung bang sa kabila ng Panginoong Jesucristo ay naghihirap, naaalala pa rin niya yung kanyang nanay sa laman. Ganun sana tayo, mapagmahal sa magulang. Mapagmahal sa mga kamag-anak. Mapagmahal sa ating mga kasamahan sa church. Di ba? Mapagmahal sa kapwa. At yung pang-apat, ang sabi po roon, ano ang sabi? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa pagmamahal sa atin. At yung panlima, nauuhaw ako. Ang Panginoong Jesucristo ay nauuhaw sa literal na tubig, ngunit nauuhaw din sa pagmamahal sa kanyang mga alagad. Isipin mo kung kailan nakapako, yung Pedro na nagsasabi, kahit na ako'y patayin, di kita iiwanan. Ganon din mga alagad. Aba, nung ipako sa krus, naktakbuhan lahat. At ang nakahahanga, sino mga natira? Mga kababaihan. Palakpakan natin yung mga kababaihan. Nasaan ang mga kalalakihan? Nagtatago. Pero yung mga babae, napakatatapang. Kaya nga madaling nabalita na ang Panginoong Hesus ay nabuhay. Dahil sa mga kababaihan. Kung meron kayong gustong mabalita agad sa syudad, sa city, sa babae nyo sabihin, balita agad yan. Iyon ang kailangan natin. Di ba? At ang sabi, kay Brother Joel, naganap na. Tapos na. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Alam niyo, sa Pilipinas, ang ginagawa, pag tuwing mahal na araw, pinapako yung sarili niya. At ang akala, pag ipinako niya yung sarili niya, iyon ang kaligtasan. Mga kapatid, tapos na po ito. Bayad na po ito. Ginawa na ng Panginoong Jesucristo. Ang gagawin mo na lamang, tanggapin niya ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Winalis na eh. Nilinis na. Pambira. Naglinis na ako sa bahay namin. Pagdating ni Sister Ella, naglinis na naman. Parang insulto sa akin. Bakit? Yung bang linis ko, hindi karapat-dapat. Sabi niya, hindi mo nilagyan ng floor wax eh. Lalagyan ko yun. Hindi. Sabi ko, malinis na yan. Tinubos na tayo ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, dadagdagan mo pa? Kulang ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Hindi po. Tapos na yan. Naganap na. Kaya nga nagtataka ako pag sineselebrate yung Good Friday, yung Biyernes Santo. Talagang malulungkot. Bakit? Ang sabi, taon-taon. Sabi ng aking lolo nung araw, huwag kang kakanta. Pagka Biyernes Santo, patayan Diyos. Huwag kayong maliligo. Kahit na mabaho na kayo, patayan Diyos. Huwag. Bakit? Sa paniniwala natin, taon-taon namamatay ang Panginoon. Hindi po. Ito'y pagse-celebrate, pag-aalaala na minsan 2,000 taon na nakatatapos, namatay ang Panginoong Hesus. Namatay. Nung ikatlong araw ay nabuhay. Hanggang ngayon ay buhay. Buhay magpakailan pa man.
Iyon ang Panginoon. Parang hindi pumapalakpakin nasa likod. Ayan, pakita ninyo yan. Pakita ninyo na buhay ang Panginoon. Hindi ba? Kaya naganap na yan. At yung pampito, napakaikli na lamang. Ang sabi po rito, Lucas 23:46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Muling sumigaw si Jesus, binigkas ni Kristo ang kanyang mga huling salita. Nang may malakas na tinig, naganap na. Ang sigaw na ito ay hudyat ng katapusan ng kanyang mga pagdurusa at kaganapan ng pagtubos. Ang utang para sa ating kasalanan, nabayaran na ng buo at naitatag ang plano ng kaligtasan. Bayad ka na. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na. Hindi yung utang mo sa akin ang bayad na, ha? Yung talagang ang Panginoon ang nagbayad. Tandaan niyan. Baka nagkakalimutan tayo. Okay, tingnan mo ulit. Hindi yung utang ninyo ang pinag-uusapan natin. Yung binayaran ng Panginoon. Para sa ating mga kasalanan, nabayaran na ng buo at naitatag ang plano ng kaligtasan. Pagkatapos nito, saka lamang niya binigkas ang huli niyang salita. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang huling sinambit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay isang panalangin ng pagtatiwala. Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Tapos na po ang misyong ito. Natapos ko na ang aking misyon. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking espiritu. Ito rin ay isang wika ng tagumpay. Nagtagumpay na siya. Parang sinasabi niyang, tapos na po ang ipinagagawa mo sa akin. Nagtagumpay na tayo. Palakpakan niya natin ang Panginoon doon. Nagtagumpay na tayo. Tapos na yan. Tingnan niyo, no? Ano man ang pinagdadaanan nating problema. Sino may problema? Taas ang kamay. Praise the Lord. Salamat at normal po kayo. No? May problema tayo. Sakit ng buhay, sakit ng kalooban, pagsubok, ipagkatiwala natin ito sa Diyos ng buong puso. Magtiwala tayo na lubusan niyang tatapusin ang lahat ng ito dahil sa kanyang kapangyarihan. Meron ka bang dapat ipagkatiwala sa Diyos ngayon? Marami po. Problema. Problema sa pamilya. Problema sa trabaho. Sakit na ibinibigay ng asawa. Kasama yan. Ano po? Pero tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo, mas matitindi yung sakit na yan. Pero ano ginawa niya? Ama, pinagkakatiwala ko na sa iyo lahat to. Kayang-kaya mo to. Itong problema na ito, kayang-kaya mo yan. Pagkatapos po ng kanyang kamatayan, matapos malagutan ng hininga ang Panginoon, alam po ba ninyo? Merong mga naganap nung oras na yan. Gusto ko po pagkatapos ng ating 7 wikang ito, sa oras na ito, huwag tayong uuwi nang walang magaganap sa atin. Huwag tayong uuwi. Nung mamatay ang Panginoong Jesucristo, nalagutan ng hininga, ang unang-unang nangyari, eto, sinabi ni Brother Joel, napunit sa gitna ang tabing ng templo. Ang sabi po sa Matthew 27:50-51, sabayan ninyo ako, muling sumigaw si Jesus, nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa, nabitak ang mga bato. Anong ibig sabihin? Na nahati. Lahat tayo ay pwede nang dumirekta sa ating Panginoon. Lahat tayo ay pwede nang manalangin ng diretso sa ating Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin ng napunit sa gitna ang tabing ng templo. Tingnan nyo, ito yung bunga ng kamatayan ng Panginoon. Lahat tayo ay pwede nang lumapit sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pangalawa, ano nangyari? Hindi lamang napunit, kundi nayanig ang lupa. Lumindol. Nayanig ang lupa
nabitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan. Isipin mo, kaya nga po, ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan. May nangyayari. Ito yung power of the cross. Ito yung kapangyarihan, revelation of the cross. Makikita natin, kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan. Isipin nyo yan. Nagkataon lamang man nung mamatay siya, nalagot, nayanig yung lupa. Bakit? Ipinakikita na ang Diyos ay makapangyarihan. Ipinakikita, hoy mga tao, yung pinatay nyo, iyan ay anak ng Diyos. Iyan ay Diyos. Nung pinapatay ang ating Panginoong Jesucristo, kayang-kayang ipagtanggol ng Diyos yan. Kayang-kayang magpadala ng kidlat, kayang-kayang magpadala ng kulog, kayang-kayang magpadala ng sibat. Pero hindi ginawa. Dahil gusto kang mahaligtas ng Panginoon. Gustong-gusto niya, nayanig ang lupa. At ito matindi, number 3. Pagkatapos nalagot ang hininga, anong nangyari? Nabuhay ang mga banal na namatay na. Isipin nyo, ang sabi po doon sa Matthew 27:52-53, ito, nabuksan ang mga libingan. Nabuhay ang maraming banal na namatay. Isipin mo, lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod. Nakita roon ng marami. Nung malagot ang kanyang hininga, ang mga banal ay namatay. Halimbawa, yung Forest Lawn dito, Cypress, kung panahon, nung malagot ang hininga ng Panginoon, biglang bumangon ang mga banal. At nakita. Ito'y nagpapatunay, pakinggan nyo mabuti ito, sa mga huling araw, pagdating ng second coming, pagbalik ng ating Panginoon, bubuhayin ang mga namatay na nanalig sa Panginoon at isasama ng ating Panginoon. At pagkatapos, tayong mga buhay ay sasalubong sa Kanya. Kaya tiyakin po natin yan, mga kapatid. Ito pa, mas matindi, number 4. Tingnan nyo, nung malagot ang hininga niya, nanampalataya yung kapitan. Tingnan nyo, sa verse 5. Okay, tingnan nyo mabuti. Nasindak ang kapitan ng mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Ano ang sabi ng kapitan at mga kawal? Tunay nga na ito'y anak ng Diyos. Nanampalataya siya. Tunay nga, itong ating pinatay ay tunay na anak ng Diyos. Itong ating sinaktan ay Diyos na totoo. Itong ating hinagupit ay totoong Diyos. Tagapagligtas. Napakalaki ng kasalanan natin. Sa ibang salin, dinadagukan nila ang kanilang sarili. Mga kapatid, huwag ninyong hahayaan sa gabing ito na lalabas tayo rito na walang mangyayari. Kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesus. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kay gustong-gusto kanyang iligtas. Alam po ba ninyo? Ang sabi niya, Ama, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking espiritu. Tapos na. Tapos na. Gusto kong magpasalamat tayo sa Panginoon. At habang inaawit ito, no, mag-isip tayo, Lord, gusto ko sa gabing ito mayroong mangyari. Ayokong masayang ang 7 wika na ito na hindi ko naunawahan na si Kristo pala'y namatay sa akin. Ayoko po na nagpuyat lang ako nang walang mangyayari. Tatanggapin ko yung kaligtasan na bigay sa akin ng Panginoon. Taas ang kamay ng walang kasalanan. Taas ang kamay. Pag sinabi mong wala kang kasalanan, sinabi mo nang si Kristo ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Taas ang kamay ng may kasalanan. Tingnan mo yung katabi mo, kung hindi nakataas, sabihin mo, talaga ba? Sige. Taas ang kamay. Kasi yung iba ayaw magtaas. Hindi ko maintindihan kung bakit. Okay. Ibig sabihin yan, sige po, manatiling nakataas yan.
Sa sandali pa, nahihirapan na kayo, no? Tingnan ninyo. Ibig sabihin lang yan, si Kristo'y namatay sa iyo at kailangan mo ang tagapagligtas. Sister Nika. Tingnan nyo. Kailangan po natin ito. Pasalamat tayo talaga sa ating Panginoon. Pwede pa tayong lahat ay tumayo. Inamin natin na tayo lahat ay makasalanan. Ano? Habang inaawit ito, aminin mo sa sarili mo. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Tingnan po natin. Kung inaamin mo, Pastor, sa gabing ito gusto ko rin may mangyari. Gusto ko pong makilala ang Panginoong Yesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Kung ito'y ngayon mo lamang narinig, kapatid, kaibigan, kailangan mo ang tagapagligtas. Si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. Gusto niyang iligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Kung nais mo siyang tanggapin, huwag mong aaksayahin ang panahong ito. Samantalahin mo ang araw na ito. Kung nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, taas mo lamang ang iyong kamay. Sige po, salamat. Sige po, huwag kayong mahiya. Salamat. Salamat. Sige po. Salamat. Nakikita kayo ng Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon sa araw na ito. Alam niyo kung bakit? Gusto niyang iligtas ka. Huwag mong aaksayahin ang panahong ito. Huwag mong wawalang kabuluhan ang araw na ito. Hindi po aksidente ito na marinig mo ang kahalagahan ng krus. Pakitaas mo ng mataas. Gusto mo bang tanggapin ng Panginoon, Pastor? Nais kong pagsisihan ng kasalanan ko, inaamin ko na aking makasalanan. Sige po. Habang inaawit ni Sister Nika muli, gusto ko po anyayahan kayo lahat. Lahat ng inaamin na siya'y makasalanan, lumapit po sa unahan, ipagpe-pray ko po kayo. Sige po. Lahat ng Pastor, ako'y makasalanan. Thank you for the cross. Sige po, halika po rito. Mga kapatid, lahat na nakataas ang kamay, lumapit po kayo sa akin. Thank you for the price. Halika po. You Praise the Lord. paid. Aminin mo, huwag nating patigasin yung puso. Lumapit po kayo ng malapit sa akin. Halika po. In love Praise the Lord. you Halika. came Halika. and Praise God. gave Praise God. amazing grace. Hindi po nagkataon. Thank you Yung iba po for dito. this love, Lord. Praise the Lord. Natawagan ko si Pastor Mar. Dito po tayo lahat. Praise God.
Alam nyo, kung ngayon po lang nyo narinig, huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Alika po, alika. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Lahat ng nasa hulihan na gusto pang lumapit, alika po tayo lahat. The Lamb seated on the throne, Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Para po makalapit yung nandito, pwede po pa gumawi tayo ng konti rito, please. Halika po, lahat po tayo, lahat. Praise God. Praise God. Lumapit po tayo ng mas malapit pa. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. A prayer of acceptance in English. Then our pastor will lead you to a prayer of acceptance in Tagalog. If you can repeat after me. Dear God, I acknowledge I am a sinner. I repent of my sins. Forgive me for all my sins. I open my heart. I accept you, Jesus, as my personal Lord and Savior. Yes. And from now on, you will be the Lord of my life. Pastor Pong will lead you in prayer of Sa acceptance. araw na ito po, yung paglapit ninyo rito, hindi po nagkataon ito. Isuko ninyo ang buong buhay ninyo sa ating Panginoon. Pwede po ba ninyong itaas ang inyong kamay bilang pagsusurrender ng buhay sa Lord? Sumunod po kayo sa aking lahat, dakilang Diyos. Lakasan po natin, dakilang Diyos. Sa oras na ito, inaamin ko, ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Salamat, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Okay, tingnan nyo ito. No? Siguro sasabihin nyo, Pastor, napuyat kami 10:30 na. Alam nyo, pag nanonood tayo ng TV, alas 12 na, hindi pa tayo tulog. Pero nakita ko po ngayon, gising na gising tayong lahat dahil sa Panginoon. Sa araw na ito, anong date ngayon? Anong date? March 29. Ito po ang inyong spiritual birthday na isinuko ninyo ang buhay ninyo sa ating Panginoon. Ano pa? Para lumago po tayo, lahat na nag-invite sa inyo, lahat po nag-invite, i-consolidate sila, i-follow up sila, sapagkat kailangan pa nating lumago. Wala pong dapat mapupurihan ngayon. Ibalik natin ang papuri sa Diyos na nagkatawang tao kung namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! Habang nandito po tayo, hihilingin ko po sa ating pastor, tatawagin ko po ang ating music ministry. Dito po tayo lahat. Wawakasan tayo sa panalangin. Huwag po kayong uuwi pagkatapos nito. Pwede kayo magtanong sa amin. May kape dito. Ipong kape na ito, inyanda namin para huwag na tayo talagang makatulog. Ano po? Ibig sabihin, tayo pong lahat ay magsasama-sama. Ngayon po, iligay ko ang ating pastor sa isang panalangin at benediksyon para sa ating Panginoon.